Hey guys, welcome back to my channel. So sa video na to guys ay gagawa tayo ng emergency light gamit itong lumang light bulb na hindi na gumagana. So i-recycle natin to guys at hopefully makagawa tayo ng panibagong light na magagamit natin sa emergency kapag merong brownout. Okay, so kung handa na kayo, just sit back, relax, enjoy the video, subscribe, and let's go! So, itong light bulb na to guys ay ito yung tinatawag ng iba na solar light bulb. Ito yung klase ng light bulb na umiilaw kapag nagkakaroon ng brownout. I mean, umiilaw din siya kapag tinorn on mo yung switch, pero kapag nagkaroon ng power interruption o nawala yung kuryente, meron tong battery sa loob guys na kung saan umiilaw siya pang emergency. So, ito guys, nasira na ito, hindi na siya umiilaw. Kapag nagba-brownout, hindi na nag-charge yung battery niya. Tapos kahit sabihin natin na kuryente yung gamit nyo, hindi na rin siya umiilaw talaga kasi parang may nasira dun sa loob. So yung ginagawa ng iba dito, tinatapo na lang. So yung ituturo ko sa inyo ngayon guys is kung paano ito may recycle guys para mapakinabangan pa natin. So yung gawin natin ngayon guys ay buksan natin to at tingnan natin kung anong nasa loob nito guys. Okay, so ganito lang yung pagbukas nito guys, ganyan lang. Okay, so ito yung nakikita nyo, ito yung LED panel nya. So meron dito dalawang screw. Buksan natin to guys. Wait, so meron tayo dito dalawang screw. Tanggalin lang natin. Yun, tapos meron pang isa dito. Yun, tanggal na yung dalawang screw. So, tingnan natin yung nasa loob nito guys. Yun. So, kung nakikita nyo guys, meron ditong battery. Actually, dalawang battery to guys. So, kung tatanggalin natin to, ito yung battery nya. Tapos, meron tayo ditong circuit board. Tapos, ito naman dito guys, ito yung USB port kung saan pwede mong i-charge yung itong light bulb na ito. Merong in, tapos meron din ditong USB port para kung sakaling magcha-charge ka gamit ito. Kumbaga, i-charge mo yung cellphone mo gamit dito. Pero iwan ko guys kung meron pa bang available na ganito kung bibili kayo. Kasi ito luma na to guys eh. Tanggalin na natin to. Yan. Tapos, explain ko lang sa inyo guys, no. So, kumbaga, ganito yan eh. Itong wire na to, itong nakikita nyo dito, connected yan dito. So, kumbaga, yung kuryente galing sa Meralco or sa Maselco, I mean yung kuryente na ginagamit sa bahay, dito yun dumadaan. Tapos, papunta dito sa control board nya or sa circuit board nya. Tapos, i-charge nya ngayon itong battery. Tapos at the same time paiilawin niya rin yung ating LED panel. So ang mangyayari kapag na-cut off yung kuryente dito, automatic kasi naka-program na dito na kukuha na siya ngayon ng kuryente dito sa battery niya. So para umilaw pa rin to kahit wala nang kuryente pumapasok dito guys, no. So yung nangyayari dito guys, kadalasan tanggalin natin yung battery, no. Ito yung battery. Kadalasan yung nangyayari dito guys, yung nasisira lang talaga ay itong ating circuit board. Ito yung nasisira talaga guys. Tapos kapag nasira na ito, is either kung kaya mong palitan, pwede mong palitan, or kung kaya mong ayusin. Pero sa case natin guys, hindi ako marunong mag-ayos nito. So yung gagawin natin is i-recycle natin yung LED panel at saka yung battery. Kung meron pang charge tong battery guys. So yung gawin natin ngayon ay i-try nating putulin yung mga wires dito. So by the way guys, itong tutorial to guys ay hindi to para sa pagkukumpuni ng ganitong klaseng light bulb guys, okay? Kung yung ginagawa natin dito ay recycle. So ito guys, pwede na natin tong itabi, wala nang gamit yan. So ito ngayon, wait lang. Ito ngayon ang itatry natin na i-recycle, okay? So, ititest natin ngayon guys kung itong battery na to ay mayroon bang charge dun sa loob.
So, tanggalin lang natin yung, i-expose lang natin yung wire. Yan, tapos meron tayong positive at saka negative dito guys. Ito yung black, ito yung negative, itong red, ito yung positive. So, itry lang natin connect dito sa battery guys kung para malaman natin kung meron pang charge itong battery. So, yung black, ilagay natin sa black. Yan, tapos yung red dito sa red. Yun. So, makikita natin guys na wala nang charge itong ating battery. Dali, ayusin na natin ha. Saksak natin yung negative. Saksak natin yung positive. So yan, nakakonect na yung positive at saka negative. So hindi umiilaw guys. So ibig sabihin, na-drain na itong battery natin. So yung gawin natin guys, meron tayo ditong isang battery na mayroon pang charge. So actually nakuha ko itong battery nito sa isang solar light bulb din na kagaya nito, no? So itatry natin ngayon guys kung may ilaw pa ba itong light panel na ito or LED panel gamit ang ibang battery. So isaksak lang natin yung negative, tapos yung positive dito naman sa positive. Yun. So kung nakita nyo guys, wait lang, hindi maganda yung connection natin. So nakita nyo guys, umiilaw yung light natin, yung LED light natin, no? So ibig sabihin, okay pa ang ating LED light. Paano ba to? Ayusin na natin. Ba't nanginginig yung kamay ko? Yun. Yan, so okay pa guys yung panel natin, meron pa kumpleto pa yung mga ano niya, yung mga bulb niya lahat, yung mga LED niya, yung individual LEDs niya, gumagana pa lahat guys. So yung gawin natin guys ay kailangan makagawa tayo ng housing para dito na kumbaga yun yung hahawak sa battery at saka dito. At possibly kung makakapag-add tayo ng switch, so gawin natin yon para makagawa tayo ng emergency light, no guys. So ang mga kakailanganin natin guys na gamit dito ay syempre itong LED light natin, tapos syempre gagamit tayo ng battery. So then gagamitin tayo ng ganito guys, itong battery compartment or ito yung tinatawag ko na battery bay. Makaka-order kayo nito sa online guys, mura lang naman to. So possibly gagamitin tayo ng switch. So wala akong ibang magamit dito na switch, ito lang yung naiwan sa akin na switch. Then kung meron tayong mga wires, siguro ito i-recycle din natin yung wire. I-recycle lang din natin yung wire nya. Puli natin ganyan. Yan, okay. So yan yung mga kakailanganin natin guys. Then possibly gagamitin tayo ng double-sided tape. Itong double-sided tape na to nga pala guys ay para siyang merong foam. Pakita ko lang sa inyo guys. Kita nyo para siyang merong foam kasi yung gawin na dyan, i-dedicate natin to guys dito sa likod. So ang problema dito kasi nandito yung battery, tapos itong panel na to umiinit to guys pag umiilaw to umiinit din to. So kapag nakadikit dyan tapos nandito yung battery sa likod, hindi natin alam, baka mag-overheat yung battery. So kailangan hindi siya yung talagang dikit na dikit dyan sa likod. So kaya yung gagamitin natin ay yung merong foam para medyo merong separation yung panel at saka yung battery. Okay, so ang next natin gagawin guys ay itong battery bay. Meron itong mga pin na nakalagay dito sa likod, itong mga connector nya. So yung nakalagay dito sa likod ay parang naka-oscillate siya papunta dun, no? So yung gawin natin, i-bend natin siya para pag ganun na yung bend nya, katulad nito. Yan, kung nakikita nyo. So nakahiga na siya pag ganun. So itong dalawa, i-bend din natin to para kasi dito natin ididikit yung LED panel natin So para hindi siya maging sagabal dyan, yan, nakabend na siyang ganyan. So para pag lagay natin dito, yan, pwede naka-flat siyang ganyan, no? Anyway, lalagyan naman natin ito ng double-sided tape. So pwede pa rin.
So yung gawin natin guys, explain ko nga lang pala sa inyo guys, kasi itong battery bay natin, meron itong dalawang battery yung pwede natin ilagay dito eh. So ito yung positive, lagyan natin dyan, positive, negative, tapos dito naman positive, hindi to baliktaran So ito yung gawin din natin tong positive guys, although pwede naman baliktaran, pero ito itabi natin yung dalawang positive, itabi natin yung dalawang negative, no? Ito yung positive, ito yung negative. So yung mangyayari dito guys, meron ako ditong example ng battery. Ito yung battery. So yung gagawin natin na connection dito guys ay yung tinatawag na parallel connection, no? Kasi mayroong dalawang klase ng connection dito eh, yung tinatawag na series connection at saka yung parallel. Kapag sinabi nating series, ganito yun. Yung positive nitong battery na to ay dudugtong dito sa negative ng isang battery, ganyan. So kumbaga kukuha ka ngayon ng negative dito sa kabilang dulo, tapos dito naman yung positive sa kabilang dulo. So yung mangyayari dyan guys, kasi itong battery na to guys, itong mga battery na to, itong 18650 na battery ay 3.7 volts to guys eh. 3.7 volts yan. So kapag yung 3.7 volts na yan ay dinugtong mo in series, ganyan yung pagkadugtong mo. Kumbaga yung positive nito dudugtong sa negative niyang isa. Magkukombine ngayon yung 3.7 volts na dalawa guys. So tataas yung kanyang voltage, magiging 7.4. Ito 3.7, magiging 7.4 yung lalabas dito na kuryente. So itong LED light natin guys, ito ay 3.7 lang to guys, no? So lagyan natin dito 3.7 volts. Nakikita ba ganyan? Yan. So kapag ganito yung connection na yan, halimbawa ganito, i-connect natin yung positive dito tapos negative dito. Yung mangyayari dito guys, masusunog to kasi yung kaya lang niya i-handle ay 3.7 volts, no? Isang battery lang na ganito yung kaya niyang i-handle. So yung gagawin natin, hindi natin i-connect ito gamit yung series. Hindi idudugtong yung battery gamit ang series, kundi i-parallel natin ganyan. So kapag yung parallel naman na connection guys, katulad kanina yung battery na sinira ko kanina, parallel yung connection na yun. Kumbaga yung dalawang battery magkatabi, pinagdugtong yung dalawang negative at saka pinagdugtong yung dalawang positive. Tapos saka kakukuha ng kuryente dyan at saka dito din sa negative. So yung mangyayari, kasi dahil magkatabi lang sila, yung lalabas na kuryente dito ay 3.7 volts pa rin. Hindi siya dodoble. Kasi kumbaga yung kinukuha mong kuryente dito, yung nagsusupply dalawang battery lang, pero hindi magkadugtong yung dalawang battery. Sabay lang silang nagsusupply ng kuryente, no? So wag yung series yung gawin niyo na connection, kundi yung parallel connection. So yun yung reason kung bakit pinagtabi natin yung dalawang positive, pinagtabi natin yung dalawang negative dito guys. So hindi katulad dun sa iba na, 'di ba? Positive dito, tapos dito baliktarin mo yung battery ganyan, negative ganyan. Dito pagtabihin natin yan, puro positive dito, tapos dito naman puro negative. Ganon yung connection na gagawin natin dito guys, no? So dalawa yung battery para mas matagal malubat itong emergency light na gagawin natin guys, okay? So yung gawin natin ngayon guys ay magsusulda tayo ng wire ngayon guys dito sa ating battery bay, no? So kunin lang natin dito yung para hindi masira yung ating mat. Then hanap tayo ng wire with ito yung black. So mag-connect tayo ng wire dito sa kasya ba yan? Magputol tayo ng wire. So lagyan natin dito ng wire, tapos dito rin. So saksak lang natin yung soldering rod natin, then okay, so magsusolda na tayo ngayon guys. Nasaan ba yun? Ganyan, okay. Yan, tapos so lagyan natin to ng solder dito guys para dumikit yung wire. Yan.
lang, okay na yan. Okay. Then, sunod naman natin lagyan ng solder ay yung mga wire mismo guys. Okay, so ito lagyan natin to. Kita ba? Yan. Okay. Okay. Then, ito naman. Saw-saw lang natin dyan sa flux. Okay, lagyan natin ng wire. Ng solder. Yan, okay na yan. Then, yung switch, lagyan din natin ng solder to guys. Okay. Yan, okay na yan. So, ang next naman natin guys na gawin ay idikit natin to dito guys sa, wait, dito sa negative. Ito yung negative. So, dito yung wire na yan, yung black. Pagdikitin lang natin sila guys. So, dahil may solder na yan, hindi tayo masyadong mahihirapan sa pagdikit yan. Diretso na yan. Yun. Oh, wait. Mainit. Yun. Okay. So, connected na yung dalawang negative natin, guys. Then, dito naman sa positive, lagyan din natin ng wire dyan, guys. Kuha lang tayo ng red wire. Measure lang natin yun. Then, okay, so pwede kaya ito i-diretso na lang natin guys, wala itong lagyan ng solder. Kaya subukan natin. Oh, nahulog. Yun lang. Kailangan perfect. Yan, tapos dito. Okay, so connected na ngayon guys yung ating negative. Itong dalawang pin na ito. At saka itong negative natin at saka itong positive connected na. Okay? Yung dalawa. So, ngayon, ito na ngayon yung sinasabi ko guys na parallel connection. So, pag nilagay natin dito yung battery na to, ito yung positive ng battery, tapos lagay din tayo ng isang battery dito. So, yung dalawang positive niya, connected na. Tapos, dito naman, yung dalawang negative niya, connected din. So, kung kukuha tayo ngayon ng kuryente dito sa magkabilang positive at saka negative,
yung magsusupply ng kuryente na kinukuha natin guys ay 2 battery na. So sa case na to, mas matagal malubat yung battery na yung yung emergency light natin kasi 2 battery yung gamit eh. So parallel connection yung tawag dito guys. Okay. So next naman ay yung switch ang ilagay natin, no. So ganito yan. Wait, ganito yan. By the way guys, naalala nyo pa to guys. Ito yung na-recycle ko sa video natin, yung kung paano mag-recycle ng LED light dun sa solar light din yata yun eh. Yung maraming nalito dun actually sa video ko na yun guys, kasi akala nila aayusin ko yung solar light, pero dun naman sa video na yun in-explain ko sa inyo guys na yung purpose lang talaga nun ay pag-recycle ng ng light bulb ng ganito, LED light. Hindi ko naman sinabi doon na aayusin ko yun, di ba? Sinabi ko i-recycle lang natin to. So actually guys, ito guys, kung nagawa nyo rin to sa inyo, pwede ito dito guys mas malinis kung titingnan kung ito yung gagamitin nyo, di ba? Pero dito sa tutorial na to guys, ito yung gagamitin natin kasi mas malaki to eh. Pero kung meron kayong ganito at nagawa nyo yung tutorial ko doon sa isang video ko guys, yan, kita nyo, malinis siya tingnan, di ba? So pwede rin to guys, no? So siguro gawin na lang natin to sa ibang video natin guys, no? So sayang naman itong isang LED light natin, ito muna yung gagamitin natin dito guys, no? Okay, so okay na yung ating anong tawag dito, hot glue gun. So idikit na natin guys dito yung switch lang. Ano ba to? Diyan, okay. So lagyan lang natin dito ng hot glue. Tapos dikit natin dyan. Yan, okay. So tanggalin natin yung hot glue natin. So ang next naman guys ay i-connect natin ididikit na natin guys itong ating light panel natin dito sa likod. So kukunin na natin guys itong double sided tape natin. Yan, so lagay tayo ng dalawa dito, isa dyan, tapos sa baba lagyan din natin ng isa para secure na secure yung ating panel dyan sa likod. Yan, okay. So tanggalin lang natin to. Ayusin lang natin para pantay. Wah, yun, dumikit na. Taas natin ng konti. Dapat pantay. Okay na yan. Yan. So, yung gawin natin guys ngayon ay i-connect na natin guys itong positive wire natin dito sa positive. Tapos itong negative natin, idadaan natin to dito sa switch. Ganyan. Tapos dito, magkabit din tayo ng isang wire dito para pwede nating i-turn off and on yung ating light gamit yung switch. So, putulin lang natin guys itong wire ng red para umikli siya ng konti at umabot siya dito sa
isang isang wire dito. Expose lang natin yung wire. Nanginginig yung kamay ko. Yan, tapos isolda lang natin yan, guys. So, saan na ba yun? Okay. Yan. So, yung ating positive ngayon, guys, ay connected na dito sa positive. So, yung negative na lang ang ating aayusin. So, paikliin lang natin yung wire para malinis. Hanggang dyan. Yan. Tapos, sugatan natin ng konti. Yun. Lagyan natin ng solder. Yun. Tapos, connect natin dito sa switch. Pwede naman siguro ito mag-zoom. Yan. Connect natin dito sa switch. Yung negative. Yun. Mainit. Tapos, para magdugtong yung ating negative papunta dito sa negative, mag-connect pa tayo ng isang wire, guys. So, okay. Hirap nito ah. Yun. Okay. Tapos, connect natin dito sa baba. Okay. So, ayusin lang natin dito, guys, yung wire para maitago siya dyan sa ilalim. Para hindi siya marumi tingnan. Yan, siksik lang natin yan dyan sa ilalim. Dito pa. Yan. So, kompleto na ngayon yung ating connection, guys. Okay. So, explain ko lang yung ating positive ay magkadugtong na yung dalawang positive dyan. Tapos, kinonect natin dito sa positive ng ating LED. Then, yung negative naman, magkadugtong yung dalawa. Then, papunta dito sa taas, connected dito sa ating switch. Para pwede nating putulin or idugtong yung connection ng negative. Papunta dito sa negative ng ating anong tawag dito? LED panel. Okay? So, yung gawin natin ngayon, guys, ay subukan natin ngayon to, guys, kung gumagana ba siya, no? Okay? So, kukuha tayo ngayon ng battery. So,
So, ito ngayon yung gagamitin natin na battery guys. Ito yung 18650 na battery. So, katulad din ito dun sa battery na kinuha natin kanina dun sa solar. Kasama nito. Solar light bulb. So, try na natin guys. So, by the way guys, itong battery nga, na ito nga pala guys, kung minsan makakabili kayo nitong 18650. Ito yung nakalagay dito guys, 18650 3.7 battery. I mean 3.7 volts battery. So kung minsan kung yung mabibili ninyo nito guys, ay meron siyang parang button dito sa taas. Ito yung positive niya. Tapos dito naka-flat siya, so negative. Pero kung minsan yung mabibili ninyo, wala siyang button diyan sa taas, no? Wala siyang ulo-ulo diyan. So flat lang siya. Yung negative niya flat, yung positive niya flat. So yung pagkakakilanlan ng ating positive dito guys ay meron siyang mga gap diyan. Samantalang dito naman sa negative, flat lang talaga siya yan. So ito yung negative. Ito yung negative, no? Ito yung positive. Yan. So ngayon ilalagay na natin dito yung battery, no? So, positive, negative. Iwasan nyo lang magkabaliktad yung battery, no? So, saksak natin dyan yung battery. Yan. Tapos, ito pang isang battery. Puro positive yung taas, ha? Tapos, puro negative dito sa baba. Yun. So, try natin ngayon, guys, na i-turn on yung ating emergency light bulb or emergency light, DIY emergency light. So, 3, 2, 1. Yun. So, umiilaw siya guys. Yan. So, dahil dalawa yung ating battery na ginamit dito, ay mas matagal siyang malubat kumpara dun sa isang battery lang yung ginamit natin, no? So, yun guys, kung napapansin nyo guys, para siyang detonator ng bomba. No, di ba? So, parang ganyan, di ba? Pindot mo ganyan, sabog. So, anyway guys, hanggang dito lang muna yung video natin. So, kung meron kayong natutunan dito, please pakihit naman ng likes video natin. At sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe na kayo sa channel to guys. At kung meron kayong mga suggestions, pakisabi nyo lang sa comment kung ano yung mga sunod natin na pwedeng gawing project guys, no? Okay, so hanggang dito na lang muna yung ating video. Until next time, goodbye!